Okay, good morning sa inyong lahat. Darako ko ngayon kaagad sa ating lesson para at least ay makarami tayo ng pag-aaralan. Yung last na natalaki ko sa inyo, yung yung mga habits natin na form na na-develop ay nagiging source of frustrations natin ito. Kaya nga hindi na ito dapat pinapatagal pa. Ginagawa ka agad yung mga hakbang ng Biblia para ito ay ma-overcome. Nang sa ganun ay hindi mapigilan yung growth natin, hindi mapigilan yung paglago natin. Kasi pag palagian tayong bumabalik doon sa mga habits natin, eh di palagi tayong nagiging frustrated sa buhay. Yan. Kaya dapat talaga harapin natin ang katotohanan na nandoon tayo sa kalagayan na yon. And then, sundan natin yung mga hakbang na sinasabi ng Biblia kung paano ito ma-overcome. Hindi ito dapat pinapabayaan sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Hindi natin ito dapat pinapatagal pa kasi ito yung ito laging mag-a-attract ng mga sitwasyon ng buhay na nagpapahirap sa atin at mga bagay na gumugulo sa ating kalooban, gumugulo sa ating kaisipan. Kaya dapat talaga ito harapin. Ngayon, maaring tatanong natin, is there genuine hope? No? May talagang pag-asa ba sa sitwasyon natin ito? Kung tayo ay naka-form ng habit sa ating buhay na para bang ang tingin natin ay napakalakas nito at para bang wala nang pag-asa pa na ito ay ma-overcome. Alam niyo, kapag nasa isip natin yon na wala nang pag-asa, yan ay thoughts na nanggaling sa Satanas mismo. Kasi ayaw ng Satanas na maputol natin yung mga habits na ito kasi doon siya kasi nakakakuha ng lakas para tayo ay sirain. At doon siya nakakakuha ng karapatan, ng authority, then sa ganon ay ma-enforce niya yung kanyang gawain sa ating buhay. So yan ang delikado. Kasi he came to steal, kill, and destroy. So sa mga habits na ito sa ating buhay, ma-enforce niya yung kanyang trabaho. Yan. So pero kaya gusto niya na manatili sa ating isip na wala nang pag-asa pa sa sitwasyon ng buhay natin. Yung sitwasyon ng ating buhay, nandoon tayo sa habits na yon, bound tayo sa habits na yon. Gustong-gusto niya yon at gusto niyang manatili sa ating isip na wala nang pag-asa pa para lumaya sa kalagayan natin. Pero kasinungalingan yon. Kasinungalingan na wala nang pag-asa. Okay? Maaring hindi tayo makakalaya kaagad, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo lalaya. Kasi pinalaya na tayo ng Panginoon. Hindi lang natin talaga na isa sa pamuhay yung bagong buhay na ibinigay ng Lord sa atin. Kasi binigyan niya tayo ng bagong buhay. So ang bagong buhay na ito, dapat isa pamuhay siya. Paano natin gagawin to? Siyempre, bagong buhay ito, kailangan niyang kumain ng salita ng Diyos. So, kailangan tayo mag-spend time sa Word of God. Bagong buhay ito, kailangan niyang magbabad sa presensya ng Diyos. So, we need to pray. We need to worship the Lord. We need to participate in prayer activities. Kasi pag hindi natin gagawin yun, talagang babalik-balik tayo doon sa nakaraan ng ating buhay. Bagong buhay na eh. So, pag bagong buhay, bagong gawain. At kung hindi mo gagawin yung gawain ng bagong buhay, di babalik ka doon sa dati mong gawain. So hindi mo hindi mo napapakinabangan yung pakinabang ng pagkakaroon ng bagong buhay. So ganun lang 'yon. At marami mga Kristiyano hindi nila naiintindihan ito. Kaya karamihan sa magpapa-counsel sa iyo ay ganito yung kanilang pinagdadaanan. At minsan dahil sa hindi nila naintindihan na ganun pala yun sa buhay ng isang Kristiyano, hindi niya na isa sa pamuhay yung bagong buhay, kaya pabalik-balik siya sa kanyang mga dating gawain. Pag hindi niya naintindihan yon, then isipin niya na hindi pa talaga siya born again, hindi pa talaga siya ligtas.
Pero sa totoo lang, ligtas na siya. Sa totoo lang, born again na siya. Kaso nga lang, yung tinanggap niyang bagong buhay, hindi lang niya ito na-nourish, hindi niya na-nurture, hindi siya nagpursige na gawin yung mga gawain ng isang binago ng Panginoon. Yeah, so, tayo pa naman nilikha tayo ng Diyos na mapanlikha ng mga habit sa ating buhay. Imposible yon na ang isang tao walang habit. Lahat ng tao may habit kasi ganyan yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. So, ang bawat tao may habit yan. Ang bawat tao nag-form yan ng kasanayan. Kahit obserbahan nyo yung buhay nyo, mga bagay na ayaw nyo gawin dati, tapos gawin nyo ngayon, o bukas gawin mo ulit, and then paulit-ulit mong gagawin, magiging parte na ng buhay mo yun. Automatic na yun, araw-araw, hanap-hanapin mo na yun. At hanggang sa patagal ng patagal na hinahanap-hanap mo, hanggang sa darating ka sa punto na kahit hindi mo na hanapin, kasi automatic na yun ang ginagawa mo. Nagkaroon na ito ng time sa schedule mo. At sa katunayan, yung mga habit na ito, mas marami silang kinukuhang time sa atin. O paano natin ma-expect na lalaya tayo sa dating gawain natin kung yung mga habit na ating pinoform ay hindi naaayon sa bagong buhay na binigay ng Lord sa atin. Diba? So, ang daming Kristiyano hindi lumalaya sa dating buhay, sa nakaraan nila, kasi hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nagpipray, hindi nagde-devotion, hindi ginagawa yung mga spiritual activities. Yun ang magpapalaya. Yun ang puputol sa old habits. Yung new habits natin, yun ang magpuputol. Yun ang puputol sa old habits. So hanggat hindi tayo nag-form ng new habits, hindi tayo lalaya sa ating old habits. At kapag tayo ay bumabagsak doon sa ating mga old habits, then frustrated ka, disappointed ka, wala kang kagalakan sa Christian life mo, wala kang kapayapaan, nababagabag ang kalooban mo, kaya hindi ka lumalago at saka lagi kang nadi-discourage. So, imbis na maging ilaw ka ng sanlibutan, sumasama ka doon sa mga nasa kadiliman. Ganyan ang nangyayari sa maraming Kristiyano. Actually, sa lahat ng churches, may mga nangyayaring ganon. Marami. Kasi kakaunti talaga yung mga nagpupursige na isagawa yung gawain ng bagong buhay na ibinigay ng Lord sa atin. So isipin niyo lagi yun, binigyan na kayo ng Lord ng bagong buhay. Yung magpapakounsel sa inyo, kailangan i-establish niyo yun na may bagong buhay na sila. Niligtas na sila ng Panginoon, binigyan sila ng buhay na walang hanggan, binigyan sila ng bagong nature, kaya dapat yung bagong nature na yon, yun ang kanilang isa pamuhay ngayon. Yung bagong pagkatao natin, uhaw yan sa salita ng Diyos. Yung bagong pagkatao natin, uhaw yan sa presensya ng Diyos. At kapag hindi mo pinagbigyan yan, unti-unti, manghihina. At kapag nanghina ang ating spiritual life, then lalakas ang ating flesh. Lalakas ang gawain ng flesh. Napakadali na tayong hilain sa mga bagay na makamundong gawain. Yan. So, huwag mong isipin na walang pag-asa. May pag-asa. Hindi mo lang talaga isinasapamuhay yung bagong buhay mo. Pero may pag-asa. Ang laki ng pag-asa. Ang laki ng pag-asa na maputol yung old habits natin. Napaka-imposible naman na hindi ito mapuputol. Hindi ito napuputol kasi hindi natin pinuputol. Kahit bigyan kita ng gunting, kung hindi mo puputulin yung tali, wala, patuloy na nakatali. Patuloy yung tali doon. Ang gawin mo, gamitin mo yung gunting na ibinigay sa'yo para putulin yung tali. Kasi kahit nasa iyo yung gunting, nasa iyo yung kakayahan, nasa iyo yung potential na maputol yung tali, hindi mo ginagamit yung kakayahan na yon, hindi mo ginagamit yung armas na binigay sa'yo, wala, hindi mo talaga mapuputol yon. Pero yung habits ay kayang-kayang putulin. Walang anumang habits na hindi kayang putulin. Lahat yan ay mapuputol kung puputulin. Yan. Ang problema, hindi natin pinuputol, kaya pabalik-balik tayo doon. Dito sa 1 Corinthians chapter 6, napakagandang verse ito. Noon hindi ko nakita ito, pero unti-unti ko nakita kung ano talaga ibig sabihin nito. Kasi gusto kong basahin natin para makita ninyo, maipakita ko sa inyo yung
yung ano dito, isang sikreto para mabuhay yung ating pag-asa. Na mayroong paraan para lumaya sa ating mga old habits. 1 Corinthians 6 chapter 9 o chapter 6 verse 9, sabi niya, "Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God." Alam po ninyo dito, kaya niya sinabing fornicators kasi hindi lamang siya nag-fornicate, kundi talagang gawain niya. Ibig sabihin, habit niya ang makipagtalik sa kahit sino, sa kahit kanino. Pag sinabing adulterers, ibig sabihin, hindi lang siya nag-commit ng one-time adultery, kundi kasanayan niya ng gawin. Lifestyle niya, habit niya. Kaya hindi niya sinabing drinking, sinabi niya drunkards kasi hindi lamang ito umiinom paminsan-minsan. Ito'y talagang habit niyang uminom. Kaya drunkards, sinabi niya. So, ang mga tinutukoy ng verse 9 hanggang verse 10 ay mga old habits yan. Kasi mga Christian ito eh. Ang tinutukoy, mga Christian. So, yun ay mga old habits ng unbeliever. Pero verse 11, sabi niya, yan yung susi. Verse 11, "And such were some of you." And such were some of you. So, tinutukoy niya una yung buhay ng unbelievers. At sabi niya, dati ganun kayo. Dati ganun kayo. Sabi niya, dati ganun kayo. So, ibig sabihin, lumaya na. Yung mga believers na ito na dating buhay nila yung ganito. So, may pag-asa. Kasi nakita niya mismo sa Biblia, mga taong dating mayroong bad habits pero sila ay lumaya. Naputol yung mga old habits nila. Then sabi niya, "And such were some of you." Yung word na were ay past tense. So, ibig sabihin ni Paul dito, kayo dati naman ganyan eh. May mga old habits kayo. Dati nagpo-fornicate kayo, nakasanayan yung mag-commit ng adultery, nakasanayan yung uminom at magnakaw at ng kung ano-ano. Ganyan kayo dati. Pero, kayo'y nilinis na. Then sabi niya, "Ye are washed." Sabi niya, "But ye are sanctified. But ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God." So dito, kahit na sila ay lulong na sa kanilang old habits, lumaya pa rin sila. Dahil sila ay nilinis, nabuksan ang kanilang kaisipan, na sila ay nilinis na ng dugo ni Kristo, sanctified, justified, pinawalang sala na sila, at saka sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Di ba? So dito, kahit na ano nang nangyari sa buhay, kahit na lulong ka na sa kung ano man yung old habits mo, ay may pag-asa pa rin na lumaya. Kaya wag mong iisipin na wala ng pag-asa. Kasi meron. Kahit na isipin mong, kahit na masyadong dominante yung old habits na ito, para bang yung ang dami ng demonyo na sumausaw sa naging habits mong ito, na para bang ayaw ka ng pakawalan, feeling mo nakatali ka na ng mahigpit at matibay, kahit na ganun pa yung pakiramdam mo, may pag-asa. There are no hopeless situations in Christ. There are no hopeless situations in Christ. Our habits are no exception.
Kailangan mong matanggap yon na yun ang katotohanan. At kailangan mong idiin yon sa mga kinakaunselan mo that there are no hopeless situations in Christ. Our habits are no exception. Is there a solution? Is there a solution sa old habits na ito? Of course, and absolutely there is. And this is the guarantee of Scripture. First, or sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, not in my own strength, not in my own ability, not in my own wisdom, but through Christ. So Christ is the key. Christ, in Christ, through Christ, we can do all things kasi siya yung nagbibigay ng kalakasan natin. I can do all things through Christ who strengthens me. However, some Christians have convinced themselves that this is not possible. Yun ang problema kapag nakumbinsi na yung sarili mo na hindi ito posibleng mangyari na ikaw ay lumaya pa doon sa old habits mo. Inisip mong kakambal mo na yung mga bisyo mo. Inisip mo na kakambal mo na yung paninigarilyo, pag-inom, pambababae, at kung ano-ano pang mga gawain ng makasanlibutan. Inisip mo kasi na bahagi na ito ng buhay mo. At wala nang solusyon. Yun ang nasa isip mo. Kapag ganun ang iyong ang mindset, tapos nag-a-attempt ka na itigil. Kasi maraming ganun. Maraming ganun na believers and unbelievers, nag-a-attempt sila na ihinto na ang kanilang bisyo. Pero, bumabalik sa dati. Bakit? Kasi sa totoo lang, sa isip nila, wala nang solusyon yung kanilang kalagayan. Alam nila, sa isip nila, na isang araw, babalik sila sa dati. Kaya ang problema dito, bago ka palang nag-umpisa, talo ka na. Bakit? Kasi yung mindset mo Inisip mo na wala nang solusyon. Inisip mo wala nang pag-asa. Inisip mo na ganun ka na talaga. Yan ang problema. Bago ka mag-umpisa, talo ka na. Dahil yung mindset mo ay negative. Iniisip mo na wala nang solusyon sa kalagayan mo. Kaya doon sa ilang beses mong pag-a-attempt, mas lalo ka lang niyang kinukumbinsin na wala talagang solusyon. Ganun talagang mangyayari kapag mali yung mindset natin. They have made so many unsuccessful attempts to overcome their habits that they have resigned themselves to failure. They have defeated themselves even before they begin. We may have lost a few battles. Gusto kong ma-realize nito. We may have lost a few battles, but we have not lost the war. Alam niyo, sa gera, ganun talaga. Maraming mga battles na nangyayari, lalo kung marami silang mga dinesign na atake sa kalaban. So bawat location ng pag-atake, nandun yung battles. Nandun yung battle sa bawat location. Ngayon, kung sa isang location, talo yung battle doon, hindi ibig sabihin na talo na ang buong gera. Hindi pa sila talo, porkit natalo sila sa isang battle. Maaring matalo tayo sa maraming battles ng ating buhay. Pero, we will never lost the war. Kapag tama yung mindset natin na there is hope sa ating sitwasyon, there is a solution sa ating situation. We must recommit ourselves to follow God's divine instructions for victory. Sa maraming beses tayo nag-attempt pero nag-fail tayo, still we need to recommit ourselves to follow God's divine instructions. We must not settle for total defeat. Hindi pa tayo defeated porket pumagsak tayo. Hindi pa tayo defeated, so huwag mo isuko yung laban. Huwag mong isuko. Dahil sa bumagsak ka minsan, 2, 3, 4. Alam niyo, sa totoo lang, the more na ikaw ay tumatayo, the more na ikaw ay bumabalik sa pag-commit ng iyong buhay sa Panginoon,
Every time you recommit yourself, dahil ikaw ay nagkaranas ng failure, another dimension of revelation ang ipinapakita sa iyo ng Lord for your freedom. Yan ang kagandahan nun. Pag ikaw ay bumagsak, then make a decision to rise again, and then aim for freedom again. Then pag ginawa mo yan, the Holy Spirit will enlighten you. Ipapakita niya sa iyo saan ka nagkamali, saan ka nagkulang, saan ka bumagsak, bakit ka bumagsak. Pero kung ikaw ay bumagsak tapos nananatili ka doon na nakalugmok sa putikan, sa kadiliman na iyong kinabagsakan, hinaya mo magtagal ka lang doon, and then hindi ka nag-attempt to rise again, hindi ka nagpupursige na mag-start pa rin ng devotion mo kahit na gano'n nagkamali ka. Hinayaan mo lang at kung ano ng mga ginagawa mo sa bawat araw na walang kinalaman sa pagpapalakas ng iyong espiritu, mas lalo kang hindi makakawala, mas lalo kang hindi lalaya sa mga old habits mo. Hindi mo ma-expect ang iyong sarili na ma-resist yung temptation na balikan yung old habits mo if your spirit is weak. Kaya napakaganda na napakalaga na ang ating spiritual strength ay pinapanatili ito. Hindi natin dapat hayaang malobat tayo spiritually. Ano yung mga ginagawa mo sa bawat araw na nagdi-drain ng iyong spiritual strength? Ba't ka mahina sa isang araw? Ano bang ginawa mo? Ano bang ginagawa mo na dire-diretso, yung nakafocus yung isip mo sa bagay na yon? Yung ginawa mo bang yun nang hina ka o lumakas ka? Dapat malalaman mo yun. No? Dapat ma-detect mo sa buhay mo yung nagpapahina at nagpapalakas ng iyong spiritual life. Yung nagpapa-full charge sa'yo at nagpapalobat sa'yo, dapat alam mo yun. At kung nakita mo na ito palang nagpapalobat sa'yo, tanggalin mo, itigil mo, palitan mo na nagpapa-full charge sa'yo. Kasi, akala mo masaya ka kapag nalolobat ka. Akala mo masaya ka kapag ginagawa mo yung mga bagay na nagpapalobat sa'yo. Kasi hindi mo naman na-realize una na yun ang nagpapalobat sa'yo. Akala mo masaya ka doon. Akala mo hindi ka magiging masaya pag hindi mo nasunod yung mga bagay na yun. Pero sasabihin ko sa inyo, kapag inunan ninyo na palakasin ng espiritu ninyo, ang kasunod yan, victory upon victory, victory upon victory, success upon success, mas matutuwa ka. May enjoy mo ang buhay pagka ganon. Pag nag-concentrate ka, nag-focus ka, napalakasin ang espiritu mo, ang magiging kasunod niya sa mga susunod na araw, susunod na linggo, buwan, taon, ay magpatong-patong na tagumpay. Yun ang magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. The more na ginagawa mo yun, pinapalakas ang espiritu mo, the more na nagiging close ka sa Panginoon, the more na mas nakikilala mo siya, the more na mas nagiging matibay ang iyong pananampalataya, the more na mas nagiging stable ang iyong pagkatao to the point na hindi ka na mapapasaya ng kahit sino mang tao sa mundong ito, ng kahit anumang bagay sa mundong ito. Kaya okay lang sa Diyos na patuloy na dumarating sa iyo yung mga bagay na magagamit mo, na mga mahalagang bagay, mga gadgets, mga laptops, mga ganyan, yung mga iba pang bagay sa sanlibutan na ito, okay lang na ito'y bumubuhos sa buhay mo kasi alam ng Diyos na hindi mo na siya ipagpapalit sa laptop. Hindi mo na siya ipagpapalit sa mga bagay-bagay na dito sa mundong ito. Pero kung kayang-kayang ipalit ng Diyos sa laptop o sa cellphone, ito ang dahilan kung bakit hindi nagtatagal sa atin yung mga bagay na ito. O kung nagtatagal man, hindi na rin niya tayo nasa-satisfy. So, ganyan ang nangyayari sa maraming Kristiyano na hindi nila naiintindihan na ganun pala nangyayari sa buhay nila. So, nagiging miserable yung buhay nila tuloy. Kalahin mo, nagiging miserable ang buhay nila sa mga bagay lang na mga ganung bagay lang. So, tuloy natin para mas lumalim tayo sa ating pinag-aaralan. Huwag yung kalimutan nyo na you need to recommit yourself kapag ikaw ay bumagsak.
We must sincerely repent. Hindi ibig sabihin na bumagsak ka ngayon ay tapos na ang laban. Natural, mararamdaman mo na parang tapos na. Mararamdaman mo ang condemnation kapag ikaw ay bumagsak. Pero hindi ibig sabihin na bumagsak ka ngayon ay tapos na. You need to repent sincerely. Yung sincere repentance. Hindi yung paghingi lang ng sorry sa isang tao, nagkamali ka sa isang tao, ay sorry Hindi ganoon. Ibig sabihin, sincere repentance, yung talagang iiiyak mo talaga sa Panginoon kasi na ano mo siya, nasaktan mo siya sa kasalanan na yun. Iniiyak mo sa Lord kasi nagsisisi ka at ginawa mo yun. Hindi yung pagsabi lang ng sorry. Yung simpleng paghingi ng sorry, sa totoo lang ay pinaplano mo pang gawin umuli. Pinaplano mo pang ulitin. Kaya yung paghingi mo ng sorry, simple-simple lang. Pero kung talagang nagsisisi ka kasi ginawa mong muli, nagsisisi ka kasi talagang ayaw mo na yun pero bumagsak ka doon. Ang pagsisisi na gano'n ay talagang umiiyak yan sa Panginoon. Iniiyak niya sa Lord niya pag hindi mo kayang umiyak kasi gusto mo talaga gawin at gusto mo pang ulitin. Yung mga iba, umiiyak pero hindi naman iyak ng pagsisisi. Iyak ng dahil sa nararanasan kaagad yung consequence. Sabi dito sa 1 John 1, and if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And hindi ito lisensya para magkasala. Kundi ito'y gamit natin in case na tayo bumagsak. Dahil alam naman ng Lord na sa ating paglago ay talagang babagsak tayo. Walang sinumang nakarating sa paglago na hindi man lang bumagsak. Yung mga kilala ninyong matured believers, imposible naman na hindi sila bumagsak dati. Kung nakikwento nila na hindi sila bumagsak, baka sino-shortcut lang yung kanilang kinikwento. Walang sinumang lumago na hindi bumagsak. Kaya ibig sabihin, kapag ikaw ay bumabagsak, ibig sabihin, qualified ka na lumago. Mayroong pag-asa. So, dapat before any Christian can defeat sinful habits, before any Christian can defeat sinful habits, he must recognize them as a sinful practice. Hindi mo kasi matalo-talo yung habits na ito kasi iniisip mo na ito ay normal lang. Iniisip mo na ito ay hindi kasalanan. Ang nasa isip mo is a weakness. It's only your weakness. Pag inisip mo na ang ginagawa mo kasalanan, abay mahirap ipagpatuloy yan. O hindi madaling ipagpatuloy. Kumbaga yung hindi mo talaga, hindi mo hahayaan. Hahanapin mo yung paraan. Kasi, hindi mo kasi nakikita na ito ay kasalanan Akala mo ito ay parang mannerism lang. Pagka talaga na-recognize mo, na-realize mo, binuksan mo yung kaisipan, binuksan mo yung mga mata, na ang bagay na ito na ginagawa mo, yung habit mong ito ay kasalanan, then alam mo kung saan ka mag-uumpisa at alam mo kung bakit mo kailangan gawin yon. If you fail to grasp this fundamental fact, this is a basic, yung pag-recognize na kasalanan yan, we will not succeed in overcoming them hanggat hindi natin ito tinatanggap. Yung mga habit na ito ay kasalanan sa Diyos. Then sabi niya, we must not endeavor to conquer our simple habits just to alleviate guilt or soothe troubled conscience. Ang problema kasi, gusto nating ma-overcome yung habits natin kasi hindi na natin matake yung nararamdaman nating guilt
Hindi na natin matake yung pangungonsensya nito sa atin. Kaya gusto nating ma-overcome. Pag yun lang yung nagmo-motivate sa'yo, hindi mo talaga mapaglalabanan. Mas pinapalakas pa nito ang kanyang pananakop sa buhay mo. Tandaan ninyo, walang nagbabago sa pamamagitan ng pangungundi na. Kahit na ulit-ulitin mong kondinahin, konsensyahin yung isang tao, sa time lang na iyon, doon lang siya napipigilan. Pero maya-maya, ginagawa ulit. Kasi walang nagbabago sa pamamagitan ng pangungonsensya. Lalo na pag kapwa-tao mo nangungonsensya sa'yo. Kung yun lang pangungonsensya ng pangungundi na, wala. Ang condemnation ay pinapalakas niya yung pagsakop ng sin sa buhay natin. Kaya sabi ng ating Panginoon, there is therefore now no condemnation. No condemnation. Kasi pag walang condemnation, there is freedom. Kaya make sure na ikaw ay namomotivate na lumaya sa old habits mo. Hindi dahil sa nakukondem ka, kundi dahil sa talagang pinalaya ka na ng Lord. You don't need condemnation to be free because Christ has already set you free. So huwag niyong hayaan na yung condemnation ang siyang dahilan kung bakit kung bakit gusto niyong lumaya sa old habits na niyo. Hindi. Kailangan kayo lumaya kasi hindi yun normal para sa'yo. Hindi normal sa isang believer na pinalaya na ni Kristo, bihag pa rin ng habits. Ilagay mo sa isip mo yun na hindi ikaw talaga yung may bisyo. Hindi talaga yan yung pagkatao mo. Hindi yan yung tunay na ikaw. Nilalagay mo kasi sa isip mo na yan ka ganyan ka Hindi, sa totoo lang, hindi ka ganyan. Hindi ganyan ang ginawa ng Lord sa'yo. Pinalaya ka niya. Anong saysay ng pagpunta niya doon sa cross, paghihirap niya, pagpunta niya sa impyerno? Anong saysay ng lahat kung ganyan ka pala? Anong saysay ng pagtanggap mo sa Kanya? Pinalaya ka na. Kaya makita yan sa sarili mo na isa kang malaya. Pinalaya ka ng Lord sa lahat ng mga old habits na ito. Ngayon, in case na ikaw ay bumagsak, then alam mo na gagawin mo. You must confess your sin. You must repent sincerely. Yung ating pagbabagong buhay, yung ating pagsisisi, yung ating pagrepent, no? It should be a godly conviction. Kasi ba yung condemnation sa conviction? No? It must be based upon a sincere, godly conviction. Hindi rin pwedeng maging motivation mo yung alisin yung old habits kasi may taong namimilit sa'yo. Hindi pwedeng sabihin niya na, sige, alisin mo yung please, alisin mo na. Yung pinipersa ka, alisin mo na yan. Alisin mo na yung bisyo na yan. Yung talagang pinipersa ka, dahil naiinis na siya sa bisyo mo, naiinis na siya sa bisyo niya, kaya pinipersa ka nang tanggalin yun. Kung yun lang ang motivation mo, kasi pinipilit ka ng magulang mo, pinipilit ka ng kaibigan mo, maling motivation yun, babalik ka doon sa dating habit. Hindi rin pwedeng maging motivation mo yung sinusuyo-suyo ka. Please, sige na, please, natanggalin mo na yan. Kasi pag tinanggal mo yan, bibigyan kita ng ganito. Pag tinanggal mo yan, bibigyan kita ng regalo mo. Pag tinanggal mo yan, sasagutin na kita. Hindi pwedeng ganun yung motivation mo kasi babalik ka sa dati. Obserbahan ninyo, kapag kayo mga magulang na, obserbahan nyo yan sa mga anak ninyo. Gawin yung motivation yung pagbili ng gamit sa kanila para sila magbago. Naku, pag nakuha na nila yung gusto nila, babalik yan ulit sa dating gawain. Hindi yun ang nagpapabago sa kanila. Yung pipersahin mo o kaya'y susuyuin mo at bibigyan mo siya ng regalo
Pag ginawa niya, hindi masama magbigay ng reward. Mas magandang nagbigay ka ng reward nung nakita mo nagbagong buhay. Pero yung gagawin mong motivation na yun, sige, pag nagbagong buhay ka, bibilang kita ng ganito. Pag nakuha niya na yan, balik yan sa dati. Hindi niya mapipigilan. Kasi hindi naman yung bagay nagpapalaya sa tao. Hindi yung mga promises mo sa kanya ang magpapabagong buhay sa kanya. Para lang makuha niya yung promises mo, papakita niya magbabagong buhay kunwari. Titiisin lang niya na hindi gawin yung bisyo niya ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. Pero pag nakuha na niya yung pangako mo, balik yan sa dati. Kasi mali yung motivation niya kung bakit kailangan niyang magbago. At saka ang babaw nun, magbabagong buhay siya dahil lang sa laptop. Masyadong mababaw yun na dahilan kung bakit siya magbabago. Kala yung motivation mo, magbabagong buhay ka lang dahil sa gamit dito sa mundo. Magbabagong buhay ka lang dahil lang para makuha mo yung oo ng nililigawan mo. Ang babaw. Pinapakita mo kung gaano ka kababaw. Pinapakita mo kung gaano kababaw yung pagkatao pagka yan ang naging motivation mo kung bakit ka magbabagong buhay. Kailangan mo talagang magbagong buhay kasi una sa lahat, binago na ng Lord ang buhay mo. Dapat lang. Yan ang normal sa buhay ng isang Kristiyano. Binago ka na Di kailangan maging bago ang makikita sa'yo. Ganun lang yan. We must appropriate God's power. We must appropriate God's power. Kailangan alam nating gamitin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kasi kung hindi mo alam gamitin yung ibinigay sa'yo, hindi mo mapapakinabangan yung mga bagay na mapapakinabangan mo sana kung ginamit mo ito. Ang nangyayari kasi sa mga Kristiyano, naghihintay na may gagawin ng Diyos sa kanilang buhay. Naghihintay sila na sila'y tapikin ng Diyos, sila'y islain ng Diyos, matumba, makaranas ng mga nakakapanindig balahibo. Naghihintay kasi tayo ng ganun. At kapag tumindig yung balahibo natin, yes, I got it. Malaya na ako. Hindi ganun. Maaari makatulong siya para ma-remind sa atin siguro. Pero hindi yun. Ang dami ko nang kilalang nilayans ng ilang beses, natumba ng ilang beses, pero ilang beses na bumalik sa dating buhay. Hindi yung spiritual experience mo sa mga bagay na gano'n ang siyang magpapalaya sa'yo. Hindi naman natin binabalay-wala yung mga ganung bagay. Maganda kung mararanasan natin yun, pero hanggat hindi tayo talaga nagdedesisyon na maging bahagi ng buhay natin ng Biblia, maging bahagi ng buhay natin ng prayer, maging lifestyle natin ang magsaliksik ng salita ng Diyos, mag-meditate, mag-study, at saka makinig ng salita ng Diyos, and then mag-pray. Hanggat hindi nangyari sa isang believer yan, hindi talaga siya magbabagong buhay. Kahit anong gawin mo, kahit anong motivation ibigay mo sa kanya. Ang talagang gustong magbagong buhay, palalakasin niya ang espiritu niya, pakakainin niya ang kanyang espiritu ng salita ng Diyos, nakikinig sa mga sasabihin ng Diyos sa kanya, masunurin siya sa kung ano yung nababasa niya, isasagawa niya kung ano yung mga binabasa niya, pinagbubulay-bulayan niya. Kapag nag-udyok ang banal na espiritu sa kanya, talagang susundin niya yan. Yan ang mga talagang gustong magbagong buhay. Yan ang mga gagawin nila sa kanilang buhay. Pero kung laging nagtatambay, tapos umaasa na magbagong buhay, lagi sa harapan ng television, pero umaasang magbagong buhay, wala, hindi mangyayari yun. Lagi ka sa cellphone, lagi ka sa laptop mo, at kung ano naman ginagawa mo sa cellphone at laptop mo, tapos umaasa kang matanggal yung bisyo mo. Hindi mangyayari yun. Hindi naman nagbibigay ng miracle ang cellphone sa ating mga bisyo. Hindi naman nagbibigay ng miracle yung mga trending sa Facebook. Hindi naman nagbibigay ng miracle yung mga trending sa YouTube. Kung babad ka sa mga bagay na yun, tapos ina-expect mo na magbabagong buhay ka, di niloloko mo lang yung sarili mo dahil hindi naman mangyayaring ganun. Kailan mo pa niloloko ang sarili mo? Gusto mo alisin yung mga dati mong buhay, dating habit mo, pero yung mga ginagawa mo naman araw-araw,
pinapalakas mo lang yung cravings ng flesh. Pinapalakas mo lang yung gustong gawin ng laman mo. O ano yung mga pinapanood mo, ano yung mga saan ka nagbababad, ano yung mga pinagagawa mo. Kung puro flesh, puro flesh, puro lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, kung yan lagi ang na nourish sa ating buhay, huwag kang umasa na magbagong buhay ka. Huwag kang umasa na lumaya ka sa old habits mo kasi pinapakain mo yung old habits mo pinapalakas mo di talagang yun ang magdo-dominate sa'yo. Tapos sisisihin natin ng Diyos kung nauwi sa hindi maganda yung buhay natin. Before we can bring God's power to bear upon the problem, we must recognize that we have a problem. Hindi mo kasi, paano magagamit ang power of God to solve your problem kung hindi mo alam na yung problema sa sarili mo? O sa mga kinakaunsilan mo, paano sila magkakaroon ng eagerness na gamitin yung power of God sa kanilang buhay, sa kanilang problema, kung hindi nila nare-recognize na may problema sa sarili nila? Paano matatanggal yung bisyo mo kung hindi mo ma-recognize na may problema sa sarili mo? Paano matatanggal lahat ng mga yan na hindi mo nare-recognize na may problema pala sa pagkatao mo, may problema pala sa sarili mo? Hindi mo na kailangan pumunta pa sa psychiatrist para sabihin, para i-consult yung nararanasan mo sa sarili mo. Hindi mo na kailangan makipag-usap pa sa mga psychologist para sabihin may problema sa sarili mo. Alam mo dapat yan, na may problema sa sarili mo, may problema sa pag-iisip mo, sa pagkatao mo, dahil sa mga old habits na ito. You must recognize na yung habits na yan is a problem. You need to recognize, you need to accept yung katotohanan na yung old habits mo, na pabalik-balik pa rin hanggang ngayon, is a problem. Pag na-recognize mo na yan ay problema sa sarili mo, yan ay problema sa pagkatao mo, then God will show you how to use His power para masolve yung problem sa sarili mo. Paano mo masosolve ang problema ng iba kung problema sa sarili mo hindi mo nasusolve? Hanggat hindi mo nasusolve yung problema mo sa sarili mo, then panghabang buhay ka na magiging problema sa iba. At syempre, panghabang buhay na magiging problema mo yan sa sarili mo kasi hindi mo nare-recognize may problema talaga sa sarili mo. Or overlook it, our sinful habit will only reinforce itself. Akalain mo na mas lalo mo palang pinapalakas yung old habits na yan hanggat hindi mo nire-recognize, hanggat ini-ignore mo na yan ang problema sa sarili mo, ayaw mong harapin, no-overlook mo siya, pinapabayaan mo lang siya, hinahayaan mo, hindi mo talaga iniisip na talagang yan ang problema sa sarili mo. Kapag ganun palang ginagawa natin, mas pinapalakas lang natin ito. Kaya konting problema lang, konting sitwasyon lang na mangyayari sa atin, hindi tayo makapag-isip ng ibang solusyon, ang isipin natin balik sa old habits as a temporary solution doon sa ating nararanasan. Ang mga tao talaga niloloko lang nila ang sarili nila. No? Ang daming tao niloloko lang nila ang sarili nila. Bakit mo i-ignore problema yun sa sarili mo? Bakit mo i-ignore yung mga old habits na ito? Bakit mo i-ignore yung mga bisyo mo? Problema yan sa sarili mo. Lahat ng tao may bisyo, may problema siya sa kanyang sarili. May problema sa sarili niya. At hanggat yung taong ito na may bisyo, hindi niya i-recognize yun na yun ang problema sa sarili niya, hindi yan lalaya.
Ako, kaawa-awa lang. Huwag kang maghintay na may miracle na mangyari sa buhay mo. Nasa iyo ang susi. Pinalaya ka naman, hindi mo na pwedeng ibalik, ipagawa muli kay Kristo na siya'y pahirapan at patayin at muling mabuhay para ikaw ay lumaya. Hindi mo pwedeng ipagawa sa Kanya ulit yun. Ginawa na niya ng minsanan, pinalaya ka na niya. Ikaw ang hinihintay niya ngayon. Tanggapin mo na may problema sa sarili mo. And then, ngayon, ito maganda kapag after isolating the problem, no? After isolating the problem, we should begin to attack it through persistent prayer. Ganun yung pag-appropriate sa power of God. Kapag ito ay na-locate mo na yung problema sa sarili mo, yung habits na ito, nalaman mo na gaano ito bumabalik-balik sa'yo, gaano siya ka-intense. Yung frequency nito, gaano kalakas. Ito ba ay bumabalik-balik sa'yo every other day? Ito ba ay bumabalik-balik sa'yo every day, every night? Yung habit ba na ito ay umaatake sa'yo every night? Yung habit ba ito ay umaatake sa'yo every time you open your gadgets? Umaatake ba yung habit na ito every time every time na ikaw ay matutulog na? Yung habits ba ito, bumabalik-balik pa sa'yo weekly, monthly, in 3 months, quarterly? Dapat inaalam mo yung frequency, yung intense nito sa buhay mo. Kasi kung everyday, masyadong malakas yung grip niya sa buhay mo. Pero at least, na-locate mo siya. Na-identify mo siya. Na ngayon, alam mo na kung paano siya atakihin. How are you going to attack that habits? Siyempre, kung everyday, then alam mo kung paano mo nadidisiplinahin ang sarili mo to pray everyday. Well, you cannot overcome temptation without prayer. Dahil doon sa prayer, doon lumalakas yung spirit mo to resist temptation and to resist the enemy. Yan. Tama ba na i-expect mo na lalaya ka sa habit na yan na nag-o-occur daily sa'yo? Tama ba na i-expect mo lalaya ka sa habit na yan without praying every day? Madalas na bumabalik-balik sa'yo yung habit na yon. Paano mo makaka-counter sa once a week prayer? Paano mo makaka-counter yung daily attack na ito ng old habits mo kung kina-counter mo siya sa pamamagitan ng once a week listening to the preaching of God's Word? But you are hoping to be free from that old habits. Pero yung ginagamit mong counter-attack ay nag-games kayo ng mga barilan. Nag-games kayo ng yung may mga pang-atake siya. Paano kayo mananalo kung ang attack ninyo ay napakahina ng atake ninyo? Minsan wala pa kayong bala. Paano kayo mananalo kung yung atake ninyo ay mahina? Araw-araw inaatake ka. Lagi-lagi inaatake ka. Tapos yung counter-attack mo. Sa boxing, inaatake ka ng maraming beses. Tapos yung counter-attack mo, 1, 2. 10 suntok niya, 2 lang yung counter-attack mo. Paano ka mananalo? Paano ka mananalo sa mga old habits na yan? Paano ka mananalo sa paninigarilyo, sa pag-inom, sa pagdudroga, sa pambababae? Kung yung counter-attack mo ay madalang. Madalang kang magbasa ng Biblia. Madalang kang mag-pray. Madalang kang makinig ng Word of God. Ang ginagawa mo pa sa araw-araw, nag-spend time ka sa mga bagay na nagpapalakas pa ng cravings mo sa habit na yon. Ang pinapanood mong movie, yung mga may naninigarilyo. Nag-spend time ka sa lugar na naaamoy mo yung mga usok ng sigarilyo.
Kakaunti, napakahina ng counter-attack mo. Paano ka lalaya sa paninigarilyo? Paano ka lalaya sa pag-inom, sa layaw ng laman? Paano ka lalaya? Napakahina ng counter-attack mo eh. So, you need to intensify your prayer life kung alam mong masyadong malakas mahigpit yung grip ng old habits na ito. You need to intensify yung prayer life mo and yung pagpapakain mo ng Word of God sa spirit mo. Pag hindi mo ginagawa yan, hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo yung habits mo yan. Hindi ka nakaka-advance spiritually, siyempre, magre-reflect yun sa health mo, magre-reflect yun sa financial life mo, sa love life mo, relationship, magre-reflect yan sa lahat ng area ng buhay mo. Ganyan katindi ang old habits. Panira ng buhay, panira ng kalusugan, panira ng trabaho, panira ng negosyo. Hindi ka makalipad-lipad kasi yung old habits mo masyadong mabigat, hinihila ka niya para bumagsak ng bumagsak. Sa tuwing ikaw ay lilipad, hinihila ka niya pababa. Yan ang gawain ng old habits. And so you need to learn how to appropriate God's power doon sa problema sa buhay mo. You must recognize that it is a problem to your life, and then you need to attack that habit by developing your prayer life, by developing a lifestyle of prayer and hunger and thirst for the Word of God in the power of the Spirit, in the guidance and leading of the Holy Spirit, so that you can combat that old habits. You must strive. You must strive for change. You're not striving to be saved. Hindi mo gawain yon. Hindi mo gawain yan. But you need to strive to change. The scriptures teach us that change is a vital part of our development in Christ. Tandaan niyang lagi yan, ang lumalago, nagbabago. Ang nagbabago, lumago. Kaya lumago, kasi nagbago. Kaya nagbago, kasi lumago. Hanggat walang changes, walang growth na nangyari. Kaya kung hanggang ngayon, yung habits mo nung ikaw ay high school at ngayong adults ka na, habits mo pa rin, walang changes, then walang maturity na nangyari. Hamon yon. Hamon sa atin yon. Simula nung nakilala natin ang Panginoon, anong taon natin nakilala ang Panginoon? Sa time na yon, na nakilala natin, ano ang mga habits natin? Ngayon, na nasa edad na tayong ganito, yung habits pa natin yun, habits pa rin natin hanggang ngayon. Kasi kung habits pa rin natin hanggang ngayon, masusukat yun kung anong paglago naranasan ninyo. Kung meron o wala, kung meron man, gaano kalaki yung maturity nangyari sa atin. Change, yung mark ng growth, maturity. The process of change is a fundamental requirement for overcoming sinful habits. Without change, our habits will continue to persist. Nako. Without change, our habits will continue to persist. However, change must be more than just attempting to stop practicing a sinful habit. Many attempt this form of change without lasting success. Change must involve more than saying no. Change isn't just a matter of willpower, human resolve, or sheer determination. It isn't turning over a new leaf or making bold promises to quit. Quitting is not change. This is only a halfway response which only provides halfway results. If this is all we do to change, our change will only be temporary. Scriptural change involves a twofold process. Real change isn't just stopping sinful habits, but replacing them with godly actions. Kuha niya yan? Ulitin ko.
Real change isn't just stopping sinful habits, but replacing them with godly actions. Babalik tayo ulit sa ating mga pinag-usapan dati. New habits will overcome old habits. Developing your new habits will enable you to, to overcome your old habits. Yung mga new habits na ito ay mga gawain dapat ng isang bagong nilalang. Yung mga gawain na ito ay mga gawain na dapat ginagawa ng isang binago na ni Kristo. Ang binago na ni Kristo nagpipray. Ang binago na ni Kristo nagbabasa ng Biblia. Ang binago na ni Kristo nagde-devotion. Ang binago na ni Kristo namumuhay sa pag-ibig. Ang binago na ni Kristo nag-worship sa Panginoon araw-araw. Nagpapasalamat sa Diyos sa bawat pagkakataon. Yan ang mga gawain ng bagong pagkatao. At kapag ginagawa mo yung gawain ng iyong bagong pagkatao, you are replacing godly actions, your old habits. Ngayon, kung magdodraw tayo ng conclusion sa pinag-uusapan natin, ay hindi naman pala talaga mahirap alisin yung mga bisyo natin. Ang dahilan kung bakit hindi natin matanggal yung mga bisyo natin kasi we are not replacing them with godly actions or with new spiritual activities na gawain ng new creation. Wala na pala tayong oras. Bibilisan ko lang yung mga iba nito. Only when we begin to change our practices and relearn positive habits can we really achieve lasting victory. So ito yung tagumpay na magtatagal. Begin to change your practices. Begin to change your practices. Ano yung mga practice mo sa buhay? Ano yung mga gawain mo sa buhay? Ano yung mga kasanayan mo sa buhay? Yung mga daily activities mo every day. I'm not talking about the habits na. Yung mga daily activities mo. Sa mga ginagawa mong ito, ilan ang mga activities doon na nagpapalakas ng spirit mo? At ilan ang mga activities doon na nagpapahina ng spirit mo at nagpapalakas sa cravings ng flesh mo? So you need to begin to change your practices every day and relearn positive habits. Paul points out these twofold process in Colossians 3:8. He exhorts us to put off our old practices. He then encourages us to put on the new man. Yung mga old practices mo na nagpapahina sa spirit mo at nagpapalakas sa cravings ng flesh mo, you must put them off. And then put on the new man. Ibig sabihin, begin to establish, develop new practices that will strengthen your spirit, that will strengthen your faith, that will strengthen your relationship with Christ. Dahil sa pamamagitan nun, you will overcome old habits. This putting off is the negative side of change. This is important, but in itself, insufficient. We must also apply the positive side of change, which involves the putting on of biblical alternatives. This is the key to successful change. We must begin to restructure our lives according to the Word of God. We must change in the right directions. Naku, yan ang pinakasagot. Lalo na sa mga namumroblema pa sa kanilang old habits. Sabi niyo, we must begin to restructure. Huwag kayong matakot na i-restructure ang buhay niyo. Mag-umpisa kayo ng mga dapat inumpisan nyo na dati pa sa buhay ninyo. Na dapat noon pa ay inumpisan nyo ng gawin. Ngayon, gawin nyo na. Restructure. Kung ako sa inyo, sisirain ko ang structure ng aking schedules.
Sisirahin ko yung structure ng aking ginagawa sa bawat araw at iibahin ko simula ngayon. At sisiguraduhin ko na yung aking panibagong structure na gagawin ay yung mga bagay na nalilinya sa salita ng Diyos na nagpapalakas ng aking espiritu. Ito ang pagbabago in the right direction. Yan na, no? So ngayon, dito muna tayo magtatapos. Babalik ako mamaya para tapusin yung chapter na ito at makapunta sa next chapter. You're blessed.